magandang halimbawa na dapat po natin tularan na itong ating nang siya, kung nangangako po siya na sa isasamahan, pakakainit na damitan, ibabalik niya sa Diyos. At ika-10 bahagi ibinigay ng Panginoon sa kanya. Hindi niya inangkin na ang lahat ng kayamanan na kanyang nahawakan, ito po ay bunga ng kanyang lakas. Kundi ito ay inangkin niya po na ang lahat ng kanyang nahawakan, ang kanyang kayamanan, ang lahat na ito ay mula sa Diyos. At sinasabi niya na ang lahat na kanyang nakamtan na mga bagay, ibibigay niya at ibabalik niya sa Diyos at ika-10 bahagi nito. Amen. Amen. Talagang ang Panginoon Diyos ay napakabuti. Lalo na sa aking buhay, bago po tayo dapat sa pagbibigay sa Panginoon. Ako muna ay bumabati na sa mapagpalang umaga po sa ating mga kapatid sa pananampalataya, sa ating Panginoon Diyos na buhay. Amen. At ako ay magpapasalamat sa Diyos sa mga nakalipas na araw at hindi talaga natin sa ating buhay. Simula dito sa ating kamay, medyo magaling-galing na, dito naman sa ating tuhod, matindi talaga. Kaya nung babies, di ako nakapag-atin ng hermeneutics. Amen. Pero kasama sa pagtitiis. Dahil lagi ko naman na pinanghawakan, yung sinasabi talaga na sa isang tao, hindi maalis yung 3 bagay. Ang tumanda, magkasakit, at mamatay. Kaya po, kasama na po natin yan sa buhay po natin. Ang pinaka-importante lamang dyan, tayo ay lumaranas ng mga ganitong mga sakit, nakatas po ang kamay po natin sa Panginoon. At yan lang po ang aking ginawa, sabi ko sa Panginoon, huwag mo kayo tulutan na ang sakit ito ay manatili hanggang sa linggo na hindi kita masama. Alam mo, ang Diyos po ay tumutulog. Pagdating ng Friday, hindi ako nakabutan sa tulog. Unti-unti akong pinapagaling ng Panginoon. Hanggang sa ngayon, amen, talaga ang Diyos po ay napakabuti. Pinapasalamat ko sa Panginoon, lalo na sa gabayan ng niya po sa aking mga mahal sa buhay. Amen. At mayroon pa ako pinapasalamat sa Diyos itong linggo na ito. Kahit ako'y maranas ng sakit, amen, nang Miyerkules naghalo yung aking tuwa at sakit na aking nararamdaman. Amen. Dahil po ginamit ng Lord ng aking mga anak, malayo pa yung dirt dito. Amen. Pero nauna na yung regalo sa akin. Para po dumating yung yung bagong cellphone, yung Realme. Amen. Pinagano po ng mga bata sa akin pag-birthday nila. Alam ko, natuwa ako, pero naramdaman ko yung kirot ng aking tuwa. Amen. Pero ganun pa man, nagpasalamat ako sa Diyos na buhay. Hindi man dinidesire ng aking puso, may dumarating po talaga. Amen. Dahil diba sinasabi ng awit 37 verse 4, delight yourself in the Lord and He give you the desire of your heart. Talagang kung mahalin natin ang Diyos, kung diyan tunay, talagang ang mga pagpapalang nakalaan sa iyo ay hindi po yan mga nagkaroon. Napakabuti po ng Panginoon at kaya po pinagpasalamat ko sa Diyos sa kagilingan. Hallelujah! Talagang ang Diyos po ay nagpapala po. Ngayon po, tatanggap tayong papapala sa Diyos na buhay sa pagbibigay po natin sa Panginoon ng tapat sa ika-10 bahagi ng lahat po natin ibigay. Amen. Ang pagbibigay po sa Panginoon ay sa pambahagi ng pagsamba po natin sa Diyos. Kung walang pagbibigay, hindi po kumpleto ang ating pagsamba sa Panginoon. Ating ninunong si Jacob, sa kanyang katapatan sa Diyos, na sinasabi po sa aklat ng Genesis chapter 28 verse 20 hanggang 22. Sabi ko dito, nangako si Jacob ng ganito, O Yahweh, kung ako'y sasamahan ninyo at ingatan sa aking paglalakbay na ito, pagkakainin at dadamitan. 21. At makakabalik na muli sa bahay ng aking ama. Kayo po ang aking magiging Diyos. 22. Sasambahin kayo sa lugar na ito na pinagtayuan ko ng batong ala-alang ito. Ay ibabalik ko sa iyo ang ika-10 bahagi ng lahat ng ipinagkaloob ninyo sa akin.
Iyon po ang ipinangako po ng ating ninunong si Jacob. Amen. Isang magandang halimbawa na dapat po natin tularan na ito ang ating ninunong si Jacob. Nangangako po siya na sa isasamahan, pakakainit na dalitan, ibabalik niya sa Diyos. At ika-10 bahagi ibinigay ng Panginoon sa kanya. Hindi niya inangkin na ang lahat ng kayamanan na kanyang nahawakan, ito po ay bunga ng kanyang lakas. Kundi ito ay inangkin niya po na ang lahat ng kanyang nahawakan, ang kanyang kayamanan, ang lahat na ito ay mula sa Diyos. At sinasabi niya na ang lahat na kanyang nakamtan na mga bagay, ibibigay niya at ibabalik niya sa Diyos at ika-10 bahagi nito. Amen. Isa pong halimbawa na dapat natin tularan ang ating buhay ngayon, may kanya-kanya po tayong pinagkakitaan. At ang lahat na yan nating in-income, may bahagi po dyan ng Panginoon at napakalit lamang po ang hiningi po ng Diyos. Hindi po mabigat. Amen. Dapat natin tularan ang ating pong ninong si Jacob na hindi niya inangkin lahat ng kanyang kayamanan, kundi ito po ay kanya pong inisip na ang lahat ng bagay na kanyang nakamtan, ito po ay lahat ay mula po sa Panginoon. Amen. At alam niyo po, saan po sabi ng Luke 6:38, diba? Para tayo magkaroon po ng pattern, para tayo magkaroon ng kayamanan na marami. Sabi doon, magbigay kayo at kayo bibigyan. Kang gustong takal, siksik, liglig at umaabaw pa. Amen. Magbigay muna tayo. Amen. Bago po tayo bigyan ng Panginoon. Amen. Kasi kung wala tayong ibigay, ano po ang ibibigay po sa atin ng Panginoon? Anong ibabalik sa atin? Wala po siyang titingnan. Kaya kung magbibigay po sa Panginoon, isa po yan sa tinitingnan ng Diyos. Kung tayo ba ay hindi niya maituturuin na magnanakaw, sabi ng Malakay chapter 2 verse 8. Amen? Itinuturing ng Diyos na magnanakaw ang mga hindi tapat na nagbibigay sa Panginoon. Amen? Kaya po dapat po sa pagbibigay, unahin po natin maging matuwid, maging manis po ang ating buhay, para hindi po natin makuha ang pagnakawan ng Diyos. Kang sa ngayon, ibigay natin sa Diyos ang tama, sundin natin ang kanyang mga inuutos, maituturing tayo ng Diyos na tayo yung matuwid. Amen. At sa pamagitan doon, na maging matuwid, may ibibigay natin sa Diyos ang para sa Diyos. Amen. At ang sabi ng Lord, magbigay kayo at kayo bibigyan ng gustong takal, siksik at umaapaw pa. Amen. Nasa magbibigay po natin. Amen. Kayo mana. Amen. Kailangan nabigay muna tayo sa Diyos para ka lang nagtanim. Amen. Diba sa palayan, kailangan magtanim ka. Pag nagtanim ka ng marami kang hihintay na tutubo, marami kang hihintay na bungang aanihin. Amen. Paramihan po yan ang pagtanim sa Diyos. Hindi po yan katulad ng pagtanim natin sa ritual na pagtatanim po natin. Amen. Kapag sa Diyos ka nagtanim, sigurado, umaapaw po yan. Diba? Sabi niya, umaapaw, siksik-liglig. Hallelujah! Kailangan po, maging matuwid po tayo. Amen. Para hindi po natin mapagnakawan po ang Panginoon. Sabi po dito sa Hebrews chapter 11, verse 1 hanggang 4. Sabi po dito, ang mananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan. Sa pagbibigay po tayo natin, nangyayari po. Mga bagay na inasahan po natin na ang ating ibibigay ay ibabalik ng Diyos ng siksik-liglig at umaapaw. Amen. At katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Amen. Nanampalataya. Amen. Katulad ng nangyari kay Jacob. Amen. Nanampalataya po siya. Sabi niya, kung siya yung ingatan. Amen. Pagpapalay ng Panginoon, lahat ng bagay na binigay ng Diyos, ibabalik niya yung kasapong bahagi. Amen. At nangyari po niya sa kanyang buhay. Sabi po dito sa verse 3, dahil sa pananampalataya, naunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamagitan ng salita ng Diyos. Amen. Ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. Tunay nga po, ang ating Diyos sa Espiritu at ang bagay na ating nakikita kasama po ang ating buhay ay Diyos po ang may likha. Amen. Kaya wala po tayong dapat ipag-alala sa kayamanan ng ating nahawakan sapagkat Diyos po ang nagmamayari po niyan. Kaya ibigay mo lahat yan. Kaya ibalik sa iyo 3 times, 4 times kung marami pa.
Amen. Yun nga lang, kailangan magkaroon tayo ng isang malalim na pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon. Na ang ating iniisip na ibigay ko sa Diyos, kaya ibalik ng Diyos na mas marami pa. Amen? Amen. Sa kayo, maging matuwid po tayo sa Panginoon. At ang sabi po dito sa verse 4, dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa inihandog ni Cain. Amen. Dahil sa pananampalataya ni Abel, naghandog siya ng pinakamainam. Amen. Dahil alam ni Abel at sumasampalataya si Abel na kung wala ang Diyos, wala siyang pananim na malago at maraming bunga. Amen. Kaya po kailangan magkaroon tayo ng malalim pananampalataya sa Panginoon. Na ang lahat ng bagay na nahawakan mo, Diyos po ang nagmamayari mo yan. At kahit ialay mo ang lahat ng yan, kasama ang buhay mo, kahit ibalik sa iyo ng Diyos ng mas marami po yan. Amen. Yan po ano, kaya naman, si Abel ay inilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang kaloob. Anong sabi? Ginawa ng Diyos si Abel na matuwid nung tinanggap niya ang handog ni Abel. Amen. Bakit kaya naging matuwid si Abel, no? Sa paningin ng Diyos? Dahil po sa katapatan ni Abel, no? Sa pagbibigay sa Panginoon. Amen. Amen. Alam niyo po na kung tayo naging tapat sa pagbibigay sa Panginoon, sabi ng Luke 6:38. Amen. Magbigay kayo at bibigyan ng gustong takal siksik at umaabaw pa. Mangyayari at magaganap po niya sa inyong buhay, sa ating mga buhay, kung tayo ay magtatapat sa Panginoon. Amen. At alam niyo po na yung pinapangako ng Diyos ni Bawalik siksik at umaabaw pa yung mga balay na ibibigay po natin. At ang pinakabainan dito, sinasabi dito sa kay Abel ng Panginoon. Amen. Tinuring ng Diyos na si Abel ay matuwid. Amen. Kapag sinabi sa isang tao ng Diyos na siya ay matuwid, ang ibig sabihin, save ang kanyang kaluluwa. Hindi lamang material na bagay ang ibabalik sa iyo ng Diyos, kundi sa iyong pagiging matuwid at pagtapat sa bibigay sa Panginoon. Hindi lamang mapapamalang gawin sa iyo ng Diyos, kundi buhay na walang hanggan at tatanggapin mo sa Diyos. Amen. Kapag sinabi ng Diyos na matuwid ka, siguraduhin mo, save ka na. Amen po. Kaya po magbigay tayo sa Diyos ng tama, huwag po tayo matakot at ang Panginoon po ang bahala po sa atin. Sabi po dito sa aklat ng mga awit chapter 4 verse 5, nararapat na handog inyong ialay, pagtiwala ninyo kay Yahweh inyong ibigay. Salamat inyong ibigay, magtiwala sa Diyos na ibibigay ng Panginoon, ibabalik sa inyo ng gustong takal, siksik, biglig, at umaabaw pa. Amen. At mayroon din po tayo sa ating mga pastora, sa likod po ng Diyos, alam na po natin ang Mateo 42, sinasabi po doon, sino man magbigay ng isang malamig na baso sa maliit na ito sapagkat siya ay ating likod, tiyak na siya tatanggap ng gantimpala. Amen. Kaya pabigay po tayo ng lakip sa ating mga pastora dahil nangako ang Diyos na pagpapapalay kanya. Amen. Mayroon po dyan tension of the rain, misyon, salo-salo, at lakip. Kunin po natin, taniman po natin lahat yan. Huwag tayo mag-alala, sabi ng mga awit, amen, hindi pagtiwala natin sa Panginoon. Sige po, nanyakuan lahat na tumayo at magbigay po tayo sa Panginoon. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Babalik, siksik, lilig at umaapaw. Ibabalik, siksik, lilig at umaapaw. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Amen. Salamat sa Panginoon. Nakikita po yan ng Diyos, no? Ang iyong ibinigay. Kung nakita ng Panginoon na buo ang iyong pananampalataya sa Diyos na pagtitiwala, ng lahat ng ibinigay,
magbabalik sa inyo, siksik, tiglig, at umabaw, mangyayari niya sa inyo. Amen? Itaas po natin mga kamay, at magpunto natin ang lumay bigan. O hallelujah, kay Jesus. Ang banal sa pangalan ng Jesus, hindi narito, ang mga banal na lapik ito na ibinigay ng aking mga kapatid sa pananampalataya sa Diyos. Sila po, Panginoon, o hallelujah, naniniwala, Panginoon, na ang lahat ng kanilang ibinigay, babalik ko ito sa kanilang Panginoon, siksik, ligdig, at umapaw pa, Panginoon. Sa kabila ng kahirapan ng buhay, sila po, Diyos, ay sumusunod sa iyong paluban, Panginoon. Dalayan ko, Diyos, o hallelujah, na pagpalain mo lahat ng kanilang buhay, Panginoon, kailang mga trabaho, mga negosyo, mga malamigasan, Panginoon, lahat ng mga alagang hayop, Panginoon, mga pananim, pagpalain mo naman ito, Diyos. Pagpalain ko, Diyos, na patuloy mo siya ng malas kapangyarihan, hindi ito magalaw ng demonyo ng kaway sa pangalan ni Jesus. Salamat po at sa mga hindi nakapagbigay, Panginoon, dalayan ko rin po na patuloy mo siya bigyan ng kalakasan pag sila yung kapagtrabaho, pag susunod ng gawain, magkapagbigay din po naman ng Panginoon. Bigyan ng ating mga trabaho, mga negosyo, Panginoon, para lumang sa sunod na magawain, sunod lahat ay makapagtapat sa iyo, Diyos. Dalayan ko rin po, Panginoon, na ingatan mo siyang mahawak ng pananalating ito, Panginoon. Salamat po sa iyo, Diyos, sa iyo ang lahat ng papuri, masalamat at pagsamba sa pangalan ng Kristo na ilutom na kaming Panginoon na kapagligtas ang lahat ng anak ng Diyos ang sabi namin. Amen. At ibigay ko na po ang mic sa sunod po na tatayo sa buhay po ni Fransani. Siya po ang magpapahayag ng silata po ng Panginoon.